Magandang araw! Magandang araw pa rin kahit hindi gaanong kaganda ang sitwasyon natin dyan sa Pilipinas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kasalukuyan. Dasal ko ang maagang pagbangon mula sa unos na ating kinakaharap. Maging ako man ay nag-aalala sa kasalukuyan. Magpahanggang ngayon kasi ay wala akong komunikasyon sino man sa aking kapamilya. Pero ako na may kampante. Gawa ng nasa malapit lang naman ang mga kapatid ko. At alam kong hindi pa babayaan ng inay. Ako lang kasi ay nasanay na pagkagising ko, lagi ko siyang sinisilip sa aking cellphone. Ultimong kanyang baluktot na tulog at pagkamot sa kanyang koyo ko ay monitor ko yan. Nakakapanibago nga lang ngayong araw. Dahil mapagsa hanggang ngayon, wala pa rin yata silang kuryente. Na-message ko na nga ang ilan sa aking mga kapitbahay. Kahit mula sa kanila, ay wala din ako natatanggap na reply. Pag sa mga ganitong sitwasyon, ipaubayan na lang natin ang lahat sa taas. Ay tiwala lang. Kaya yan. O ay gaya ng tiwala ko din sa aking almusal. Kahit aray kasintigas ng bato. O ay pakinig nyo naman, tagoktok na sa kawali. Aantayin mo lang yan na mag-brown at magprito-prito ng kaunti. O eh kahit tigas pa, basta brown na. O eh baliktarin mo na para yung kabilang side naman ang maprito. Pero ang loob niyan, hilaw pa rin. Kasabay ng pagpiprito ko niyang dumplings, ay nagpapakulo na rin ako ng tubig na pangkape. O ay syempre, kape, aray hindi maaaring mawala sa almusal. Kahit kabog na, ay coffee is life talaga. Yung ultimong excuse me ng hapon at makikiraan lang, ay napapairit ka. Ay sorry, nasagi ba kita? Bigla-bigla ka kasing nasulpo. Kasalanan pa pala ng hapon. Kasalanan nyo talaga. Kayo nagturo sa akin na huwag maglagay ng asukal Kung nga at nakapanisi pa. O ay pag brown na yung magkabilang side ng dumpling, lalagyan mo ngayon ng kaunting mainit na tubig. Ari yung magsisilbing parang steamer para maluto hanggang loob. O di hindi matigas yung labas, juicy pa rin yung loob. Dati kasi dinidepros ko yan bago iprito. Ay hindi ko siya napiprito ng buo, nalalamog. Ari naman natutunan ko laang din at may nagturo sa akin. Kaibigan siya ng katrabaho ko na naging kaibigan ko rin. Gawa ng nakatrabaho ko siya sa una kong naging trabaho. Na ngayon ay hindi ko na alam kung saan siya nagtatrabaho. To make the story short, may pa story short. Turo ito ng kaibigan ko. O ganito ang itsura niya pagka naluto. Diga ang ganda. Buong buo ba? Ay yung mga unang luto ko niyan ay hindi na matinidor, namamatak na. Ay yung ganaman lagas-lagas na ang balot na iwan na sa kawali. Pero tunay, iba pa rin ang almusal pag may itlog ano. Ay tiniray ko lang maibabaga. Ay paparteran ko pa sana ng langaw. Ay langaw? Ano ka naman itong langaw na ito kamali-mali? Ay pagkakasaagang magsigising. Ay kung kayo mga nagsisitulog pa. Ay ako nga ito, ay gustong-gusto pang matulog. Ay kayo na lang kaya ang pumasok sa trabaho. At ako ang matutulog. Tas sumagot yung langaw. Ano? O edi ikaw din ang maging langaw. Aba, ay napalag. Akala mo ba masarap ang buhay na maging langaw? Eh hindi pa pala tapos. Nakay marami-rami ang sama ng loob na rin. Buti ka nga, nakakakain ka ng bagong luto. Masarap at mabango. May pa-juicy-juicy ka pa. Tigilan mo nga ako. Alam ko naman yung mga gusto mong lasa. Mainit-init at juicy rin naman yung gusto mo. Hindi nga lang mabango. O ay mubuon na tayo sa langaw. Dito na tayo at papasok na ako. Ay inang, ang bisikleta ko, dinaanan din yata ng bagyong Christine. Ay ako'y aalis sana kahapon. Kaya kinuha ko tong bisikleta ko sa Taguan. Ay nung ako'y paalis na, ay kupo, flat pa lang aking gulong. Ay ako na may sariling bomba. Ay akala ko na may makakayalaan sa gayon. Ay wala, ay ako'y halhal na, ay gayon pa rin ang lambo. Pero sa ngayon, ito'y okay na. Ay dinouble check ko lamang at baka sumingaw na naman. Ay sabi ko'y inang, ay pag nagbabike nga, ay pagkakalayo na ng paayusan ng bisikleta. Ay yung pa kayang lalakarin ko yun at akay-akay ko oray. Ay baka maiwish ko ng maging langaw. Ay hindi gayon. Naalala ko ngayon itong tatay-tatayan ko sa isdaan. Ano? Iba pa to kay Poging Lamig ha. Hanap ko ngayon sa cellphone ko yung line niya. Sabi ko, tatay, nasa isdaan ka pa po ba? Sabi niya, oo, nandito pa ako. Bakit? May problema ako. Oh, ganun ang tono. Pero chat yun. Oh, saglit lamang. Tingnan niyo ang view sa labas ng bahay sa umaga. Para siyang may sinasabi. Antay lalapitan ko. Lalagyan ko ba ng music? Sa bawat pagsikat ng araw, ito ang magsisilbing paalala na kahit anumang unos o bagyo ang dumating, sabay ng kanyang pagsikat, may hatid na bagong pag-asa. Animoy bumubulong, matit, late ka na. Ay, oo nga pala. May pasok pa pala ako. Ay, nasa na nga ba ako sa kwento ko? Ayon, digay message ko yung aking tatay-tatayan. Ako hirap na sa tatay-tatayan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tatay O. Gawa ng ang pangalan niya, nagsisimula sa letter O. Ay, digay message ko at ako ngayon may problema. Sabi niya, anong problema? Ay, yun ngayon ang problema. Paano kung yun sasabihin sa kanya na flat ang gulong ko? Inumpisan ko sa chat na, bisikleta. O, ay, anong problema ng bike mo? Sabi ko, pagka ganito kami isang tanong, isang sagot, ay baka makaalis na. Ay, naiiwan lang kasi yun, gawa ng siya ang tagasarado ng isdaan. Ay, habang nagbe-message, ay binitbit ko na yung wifi para salubungin ko na siya sa trabaho. Sabi ko, ano nga ba yung plan? Ang pagkakatanda ko, ay yun ay pangko. Gawa ng naplatan na dati yung katrabaho ko. Pero hindi ako ganun ka-sure sa pagkakatanda ko. Pag iginugel ko naman yung flat, ang nalabas ay frato. Ay iginugel ko ngayon itong pangko. Inang ang nalabas ay breadcrumbs. Ay hindi ko ngayon ma-message. Gawa ng ang translation, ang kinalalabasan ay tatay, ang bisikleta ko breadcrumbs. Ay buti na lamang, bago pa kami magkanlilito sa aking problema, ay nakasalubong ko na yung sasakyan niya. Ay antay ka lamang. Ay bago ako makarating ng trabaho, ay nakapangain pa nga ng insekto. Sabi ko, tatay, yung bike ko. Sabi niya, nasaan? Nasa bahay. Sakay na, titingnan ko. O ay pagdating niya sa bahay, ay nakita niya nga walang kahangin-hangin. Ay isinakay niya agad sa likod ng sasakyan niya. Sabi niya, ako na lang magdadala nito sa pagawa ng bisikleta, wag ka nang sumama. Wala ka din namang maitutulong. Aray ko naman tatay.
Hindi. Sabi niya, huwag ka nang sumama, gawa ng uulan. Takot ka lang yatang makita ng misis mo na may sakay ka eh. Safe ka sa akin, tatay, pero ang misis mo hindi. Pero sa tunay, ako hiyang hiya, gawa ng hindi pinananangalian. Ay, wala naman akong maialo. Gawa ng ako'y aalis sana at para mamalengke. Ayun pa nga ang nangyari, plat pa. Sabi ko, inang, ano man lang kaya ang maibigay na pampalubog ng loob. Eh di bumili na lang ako sa vending machine ng tsaa. Ito pa ang mas nakakagilty. Ibinalik ng maayos ang bike ko. Hindi na nagpabayad. Ay may bit-bit pang dumplings. Ay bigay daw yun na mag-aayos ng bisikleta. Yung pala'y kaibigan niya. O di yun. Yun yung almusal ko kanina. Op, antay ka lamang at ako may gugulatin din eh. Pantanggal antok bago mag-deliver. Ay siya, dyan na kayo.